Magandang araw mga manonood. Sa episode na ito, ikukwento ko ang kasaysayan ng Broch Superior na motorsiklo. Tinawag ng The Motorcycle Magazine ang makinang ito na Rolls-Royce ng motorsiklo, isang marangyang sasakyan para sa mayayaman. Mano-manong binubuo ng 2 beses at tinetest ang bilis ng bawat motorsiklo bago ibigay sa mamimili. Ang Broch Superior ay may world speed records at ilang makina nila ay may mapangahas na technical na solusyon. Si George Bro ay gumagawa ng napakahusay na motorsiklo, pag-usapan natin ito. Nandito kayo sa Crash Moto Channel. Enjoy panonood! Hindi kayang tapatan ng motorsiklo ni George Bro ang dami ng gawa ng Honda. Sa buong panahon ng produksyon mula 1919 hanggang 1940, nasa 3,048 na piraso lamang ang nailabas. Ngunit ang kakaunting makinang ito ay kilala bilang pinakamarangya at pinakamabilis na motorsiklo noon. Umabot sa kasalukuyan ang 1/4 bahagi ng lahat ng Broch Superior. May pagkakapareho sina George Bro at Soichiro Honda. Pareho silang may tiwala sa sarili at sa kanilang mga produkto, maingat silang tumutok sa bawat piyesang ginagawa at sa reputasyon ng kanilang kumpanya. Nagsimula ang kasaysayan ng mga motor na ito sa isang kakaibang pangyayari. Si William Broch, ama ni George, ay gumawa ng mga tricycle na may makinang didion at kalaunan ng mga motorsiklo sa Nottingham gamit ang tatak na Broch. Mula noong 1902 at ipinagpatuloy niya ang gawain nito hanggang 1926. Ang kanyang ikalawang anak na lalaki ipinanganak noong 1800 at siyam na po ay mahilig sa karera at nanalo ng 3 beses sa London Edinburgh Race. Abala siya sa pagdidisenyo ng motorsiklo sa kumpanya ng ama at bilang matagumpay na racer, showman din siya. Inaasahan na sina George at ang kanyang nakatatandang kapatid ay susunod sa yapak ng kanilang ama at ipagpapatuloy ang pagpapaunlad ng negosyo ng pamilya. Gayunpaman, may sariling pananaw si George sa perpektong disenyo ng motorsiklo. Ayon sa alamat, minsang nagkaroon ng alitan ang ama at anak. Ang una ay konserbatibong matanda, ang pangalawa ay batang mainitin ng ulo at mas alam kaysa ama kung anong motorsiklo ang gagawin. Pagkatapos ng serbisyo militar, nagtayo si Broch Jr. ng sariling kumpanyang motorsiklo na Broch Superior. Ang ibig sabihin ng ikalawang salita sa brand name ay pinakamahusay. May isa na nakakatuwang kwento sa pangalan. Noong 1911, naisip ni George na hindi pwedeng Bro, L ang pangalan ng kumpanya dahil baka maiugnay ito sa mga makinang gawa ng kanyang ama. Isang kaibigan ni George ang nagsabi, kung gaganda ang mga motorsiklo mo, pangalanan mo silang ganoon. Dito ipinanganak ang tatak na Broch Superior. Hindi pa rin tiyak kung pinili ba talaga ang pangalang yon para inisin ng kanyang ama o kung nagkaroon nga ba ng alitan. Kahit medyo mayabang si George Bro, naging matalino siya para magtagumpay sa kanyang mga ambisyon at pahayag. Karerista siya at gustong gumawa ng malalakas na makina para sa mga kapwa matitinik. Inukupa niya ang garahe sa tapat ng mansyon at doon ginawa ang unang motorsiklo kasama ang mga kasamahan niya. May isang nakakaintrigang bahagi rito. Ang unang kahangahangang Bro ay hindi lang kagumpay ni George. Sa kwento, binanggit si Percy Mayo na nakilala ni Jorge sa Pransya matapos ang unang digmaang pandaigdig at si William Montgomery, tagagawa ng malalakas na racing motorsiklo at produkto ng Coventry Eagle. Hindi na nakakagulat ito dahil si Bro bilang racer at taga-disenyo ay kailangang maraming kakilala. Gayunpaman, sa karamihan ng sanggunian, hindi binabanggit si Percy Mayo bilang kasali sa paggawa ng unang Broch Superior na motorsiklo. Pati si George ay di kinilala ang ambag niya. Sa isang sanggunian, nakakita ako ng impormasyon, piraso ng dyaryo mula Midland Daily Telegraph noong Enero 20, 1921. Kung may tanong sa mechanical na guhit, kopya o eskema, lumapit lang sa akin. Kakatapos lang ng mga modelo at guhit ng Broch Superior motorsiklo noong 1919 mula sa opisina ng disenyo ni Teniente Percy Mayo sa 41 Wiley Road, Radford. Posibleng dumating ang panahon na naghiwalay ng landa sina Percy at George at hindi rin maiiwasan ang mga pagtatalo at sama ng loob, pero haka-haka na lang ito. Sa kahit anong kaso, hindi nito binabago ang katotohanan na gumagawa si Bro ng mga napakahusay na motorsiklo.
Noong 1919, ginawa ang unang prototype ng motorsiklo na Broch Superior Mark I na nilagyan ng V-twin na disenyo ni John Alfred Prestwich na may 980cc na makina na may overhead valves na inangkop ayon sa mga hinihingi ni George. Sa exhibition sa Olympia, mga 160 motorsiklo ang ipinakita at 50 sa mga ito ay may V-twin, ngunit karamihan ay dinisenyo para gamitin na may sidecar. Ang mga sports na makina naman ay may mga motor na medyo maliit ang displacement at ang litrong Sports Mark I ay walang katapat at naging usap-usapan. Sa loob ng 48 oras matapos i-anunsyo ang presyo, nakatanggap si Jorge ng mga tseke mula sa halos 20 enthusiast na gustong bumili ng Bro Superior na motorsiklo. Sa simula ng produksyon, naranasan ni Bro na hindi matugunan ng demand. Ang pangalawang prototype ay natapos lamang sa kalagitnaan ng taong 20 at isinulat tungkol dito sa isang artikulo sa magasin na The Motorcycle noong ika-30 ng Setyembre, 1920. Noong Enero 21 dahil maliit ang kanilang produksyon, lumipat si George sa bagong lugar sa Haine Road. Pagsapit ng Abril ng parehong taon, ang produksyon sa bagong pagawaan ay nagsimula na ng lubusan at 3 motorsiklo ang nailabas. Kasabay nito, maganda ring ipakilala ang kanilang produkto at yun na ang ginawa ni Bro. Noong 1922 sa Brooklands Track, ipinakilala ang modelo na may side valve na V-twin at napatunayan ng motorsiklong ito na talagang mahusay ito. Sa bako-bakong track ng Brooklands, si George Bro mismo ang nagmaneho ng espesyal na inihandang motorsiklo at tumakbo siya sa bilis na 100 at 60 kilometro bawat oras. Bagong record ito para sa motorsiklong may side valve na makina. Hindi nagtagal, ipinakilala sa publiko ang modelong SS80. Ang SS ay ibig sabihin ay super sport at ang 80 ay garantisadong milya kada oras na kayang abutin ng motorsiklo katumbas ng 130 kilometro bawat oras. Naging matagumpay ito. Noong taong 1922, tumaas ng 34 na beses ang produksyon at 103 motorsiklo ang nailabas. Bukod sa SS80, naglabas din sila ng Mark I at Mark II. Sa parehong line-up, umabot sila sa taong 1923. Ang mga unang Mark I ay nilagyan ng tanyag na 900 at 86 na kubikong sentimetro na V-type na 2 silindrong makina ng JAP na may overhead na balbula at 50 degree ang pagitan ng mga silindro. Bagaman mayroong alternatibong bersyon na may mas mahabang stroke ng piston at side valve para sa mga motorsiklo na may sidecar na kalaunan ay naging karaniwang alok. Ang gearbox ay mula kina Stormy Archer, ang fork ay orihinal galing kay Montgomery at ang paggawa ng frame accessories ay ibinigay sa mga espesyalista sa Midlands, sentro ng industriya ng motorsiklo sa Britanya. Nang dumating ang sport na SS80 noong 22, naging touring motorsiklo ang Mark II. Sa Mark II, minsan ay ginagamit ang V-type na British na makina na bar at Stroud na may 79 na kubiko at mga Swiss na makina na MAG na 733 kubiko at 973. Mula pa sa simula, ang mga makina ni George Bro ay napatunayang mabilis, malakas at pang-elite. Kadalasan, ang mga motorsiklo ng Bro Superior ay ginagawa based sa order at nais ng customer, kaya bihira kang makakita ng magkaparehong configuration. Noong 1923, isang mamamahayag mula sa The Motorcycle na ang apelyido ay Tig, ang unang naghambing sa Broch Superior sa Rolls-Royce ng mga motorsiklo matapos subukan ang modelong SS80 noong Abril ng parehong taon na nagpatunay sa mataas na kalidad ng mga motorsiklo. Ginamit ni George Broch ang paghahambing na ito at isinama sa mga brochure noong 1900 at 24 pagsapit ng 1900 at 28 ang pariralang Rolls-Royce ng mga motorsiklo ay naging mahalagang bahagi ng kanilang patalastas. Noong 1924 inilabas ang bagong modelo ng SS80 at noong Oktubre naman ay ipinakilala ang modelong SS100. Ang SS100 ay nilagyan ng overhead valve na makina ng JAP kumpara sa side valve na makina ng SS80 at ayon sa sinasabi, ito ay eksaktong kopya ng motorsiklo na ginamit ni Burt Levac noong 1924 upang basagin ang siyam na pandaigdigang record sa bilis. Si Levac ay hindi lang karerista, kundi inhinyero at tagapagdisenyo rin sa JAP na gumagawa ng makina.
Noong Hulyo 6, 1924 si Herbert sa track malapit sa Arpajon, sikat noong dekada 20 para sa mga rekord ng bilis, ay nagtala ng pinakamabilis na takbo ng motorsiklo gamit ang Bro Superior na may JAP engine. Ang kanyang average na bilis sa kontroladong bahagi ay umabot ng 170 na kilometro bawat oras. Nagtala rin si Levac ng record sa motorsiklo na may sidecar nang patakbuhin niya ang Bro Superior sa 160 kilometro bawat oras. Isa pang record ng absolutong bilis sa motorsiklo ang nakuha ng Bro Superior noong ika-25 ng Agosto, 1922. Si Bert Levac ay umabot ng 207.6 na kilometro bawat oras. Ang mga tagumpay na ito ay mahusay na patalastas para sa tata. Dito, makikita si George Bro habang tinatangkang magtala ng bilis. Arpajon, taong 1900 at 28 na abot niya ang 210 kilometro bawat oras. Ngunit nung pabalik na takbo ay namatay ang makina kaya hindi opisyal ang record. Hindi na muling sumubok si Bro. At ang modelong SS100 ay ipinakilala bilang motorsiklo na hindi naiiba sa mismong ginamit ni Bert Levac sa karera. Mano-manong binubuo ang bawat motorsiklo ng dalawang ulit. Sa simula, binubuo muna ito, saka binabaklas at pinipinturahan o nilalagyan ng galvanic coating ang mga pyesa kung kailangan. Sa wakas, muling binubuo ang natapos na pyesa sa ikalawang beses. Lahat ng motorsiklo ay tinetest drive para matiyak na pasado sa espesipikasyon at personal na sinusuri ni George Bro. Sinusubukan ang modelong SS100 sa bilis na 100 milya kada oras o 160 kilometro kada oras bago ihatid sa mamimili. Ang modelong SS80 naman ay sinusubukan sa bilis na 80 milya bawat oras o 130 kilometro bawat oras. Para sa mga pagsubok, itinayo ang espesyal na bahagi ng kalsada na 1.3 na milya ang haba malapit sa kumpanya. Kung ang isang motorsiklo ay hindi tumutugon sa mga espesipikasyon, ibinabalik ito sa pabrika para ayusin hanggang sa gumana ito ng maayos. Tungkol naman sa pagiging kakaiba, si George lang ang nag-alok ng saddle tank noong unang bahagi ng dekada 20. Noong 1910s, nagsimula ng talikuran ng iba ang karaniwang parisukat na tangke para sa mas bilugang hugis. Ngunit noong 1928 lang sila naglabas ng malapad na saddle tank. Noong 1924, sa mga motorsiklo ng Bro Superior, lumitaw ang pamilyar sa ating ngayon. Ngunit makabago noong panahong yon, na hawakan ng throttle, hindi ang lever na noon ay karaniwang pamantayan. Dinagtagal matapos magsimula ang bentahan ng SS100, naging option na rin para sa SS80 at 100 ang Castle front fork. Bago ang panahong iyon, si George Bro ay gumagamit lamang ng mga fork na katulad ng sa Harley Davidson, na unang ipinakilala noong 1916 sa modelong J. Naniniwala si George na pinakamaganda ang performance ng Harley fork sa mabilis na takbo. Naging problema ang di malagyan ng preno ang harapang gulong, kaya kinailangang ayusin pa ang disenyo. Dahil sa mga pagsisikap na ito, noong 1924 naipatente kina George Bro at Harold Karslake ang Castle Fork na may harapang drum preno. Dapat ding banggitin na inayos lang ng Harley Davidson ang sarili nilang disenyo para magamit sa harapang preno noong taong 1928. Kahit gumagawa na si George ng dekalidad na motorsiklo, gusto pa rin niyang maging mas perpekto. Para kay Bro, ang perpektong motorsiklo ay kailangang may 4 na silindrong makina. Sa pagsubok ni Bro na isakatuparan ng kanyang ideya noong 1927, 1928 at 1931, gumasto siya ng malaking pera. Sa unang prototipo noong 1927, ikinabit ang V4 na makina na siya rin ang nagdisenyo. Pagkatapos, noong 1928, sa frame ng panibagong prototipo, inilagay ang inline 4 na makina mula sa kumpanyang MAG. Noong 1930, napagtanto ni George na tanging paggamit ng stock engine ang pinakamainam na solusyon. Pinili nila ang makina mula sa Austin na kilala sa abot-kayang at maasahang Austin 7. Noong 1931, inilunsad sa publiko ang Bro Superior Austin 4 motorcycle na agad sumikat. Inline 4 na makina ng Austin, dobleng likurang gulong at marangyang sidecar. Ang standard na makina ng sasakyang Austin ay isang inline na 4 na may kapasidad na 747 cubic centimeters. At may pinakamataas na lakas na 10 horsepower na may water cooling at nilagyan ng 3-speed na transmisyon. Ang tanging nais baguhin ni George Bro sa standard na makina ay ang paglalagay ng magaan na cylinder head at pagtaas ng kapasidad sa 800 kubikong sentimetro.
Magaling na negosyante si George at kapag sinabi niyang nadagdagan ng lakas ng makina dahil sa kanyang pagbabago, hindi niya sinasabi kung gaano kalaki. Milinaw ni Bro sa unang artikulo ng The Motorcycle na ang bagong motorsiklo ay para sa komportableng biyahe na may sidecar, hindi para sa karera. Sa totoo lang, mababa ang lakas ng makinang inayos ni Bro, pero ang natatanghing motorsiklo, kahit may sidecar, ay maipagmamalaki ang biglaang bilis mula sa paghinto dahil sa malakas itong torque. Ang Bro Superior Austin 4 ay dinevelop sa loob ng 18 buwan at sa panahong yon dahil na rin sa may-ari ng kumpanya na si George Bro at sa kanyang husay sa pag-aanunsyo at marketing, nakakuha ng malaking atensyon mula sa komunidad ng mga nagmomotorsiklo ang makinang ito. Gayunpaman, hindi napapanahon ang paglabas ng motorsiklong ito. Nagsimula ang produksyon nito noong 1932 sa kasagsagan ng malaking depresyon. At sa kabuuan, 10 motorsiklo lang na may Austin na 4 na silindro ang lumabas sa pabrika. 8 noong 1932 at tig-isa noong 1933 at 1934. Hanggang ngayon, siyam sa makanyang ito ang buo pa rin. Noon, gumastos si Bro na 1,000 pounds sterling para sa motorsiklo. Ang bagong Austin 4 ay nagkakahalaga ng 188 pound mas mura kaysa modelong SS100. Kailangan ding ipaliwanag kung bakit mahusay ang mga modelong SS80 at SS100. Naalala mo ba, sa Brooklands, ang SS80 ay tumakbo sa bilis na 160 kilometro kada oras? Ito ay dahil sa lakas ng makina na may kasalukuyang bersyon na 32 kabayo ang lakas. Sa umpisa, balak palitan ng SS100 ang SS80 sa modelo. Gayunpaman, ang magagandang benta ng huli ay nagbunsod ng muling pag-iisip sa desisyon at ang parehong mga modelo ay ilalabas na may mga pagbabago hanggang sa taong 1939 kasama na. Ang mismong motorsiklo na nagtala ng record noong 1922 ay may palayaw na Old Bill at sa kanyang karerang pampaligsahan ay nanalo sa 51 sa 52 karera. Ang tanging pagkakataon na hindi siya nagwagi ay nangyari dahil sa pagkabutas ng gulong ilang sandali bago ang finish line. Sa katunayan, nagawa ni George Bro na tumawid sa finish line ngunit hiwalay sa motorsiklo. Lumipad si George sa ibabaw ng manibela sa bilis na humigit kumulang 160 kilometro bawat oras at gumulong siya ng paulit-ulit. Himalang nabuhay siya, nagtamo lamang na malalakas na pasa at galos. Si Brow, isang kilalang karerista, ay tumigil sa sport matapos ang malubhang aksidente na nagpa-ospital sa kanya ng 8 buwan at sumailalim sa skin grafting dahil hindi siya gumagamit ng proteksyong kasuotan. Ngayon tungkol sa modelong SS100. Siguradong narinig nyo na umabot ito ng 160 kilometro kada oras at dapat ding i-highlight ang potensyal ng makina. Sa stock, ang 1 litrong V-twin JAP model KTOR ay may 45 horsepower sa 4,000 at 800 RPM. Pagkatapos ng debut ng SS100 ng 24 sa Motorcycle Exhibit, ipinakilala makalipas ng 1 taon ang Alpine Grand Sports na may kumpletong touring na kadamitan. Noong taon ding yon, inilabas ng Bro Superior ang Pendin Racing, isang racing version na ipinangalan sa buhangin ng Pendino kung saan nagtala si Malcolm Campbell ng mga pandegdigang record sa bilis. Mas pinalakas ang makina ng bersyong ito at legal na umaabot sa 180 ang motosiklo. Pagsapit ng ika-29, umabot na sa 50 horsepower ang lakas ng base model na SS100. Nung 1,934 nakatanggap ang Pendin Racing ng JAP na makina na may 75 horsepower. At hanggang 1,935, lahat ng ito ay ginagawa gamit ang 3-speed transmission na mano-mano ang pagpapalit ng gear. Noong 1,935 ipinakilala ang foot-operated gear shift at sumunod na taon nagkaroon ng 4-speed transmission mula Norton ang motorsiklo. Ang motorsiklong ito ay may maraming record at tagumpay sa karera. Napag-usapan na natin ang ilan pero narito pa ang iba. Noong taong 1932, si Ronald Story ay tumakbo ng kalahating milya nang nakatayo sa Brighton sa bilis na 130 kilometro bawat oras. Noong 39, si Noel Pope ay nantala ng absolutong record sa Brooklands Track, 238 bahagi ng kilometro bawat oras gamit ang SS100. Bukod sa naging mga alamat na modelo ng SS80 at SS100, may ilang pang iba sa linya ng Bro Superior.
Halimbawa, noong 1926 sa exhibition sa Olympia, ipinakita ang modelong OHV 680 at makalipas ang isang taon ay nagsimula itong gawin ng serye. Ang tatlong letra ay ibig sabihin overhead valve ang makina at ang mga numero ay tumutukoy sa bagong JAP engine na gawa mula sa side valve na makina. Inilarawan ni George ang modelong 680 bilang maliit na SS100. Mukhang pinaliit na bersyon talaga ito kapag itinabi sa mas malaking kapatid. Dahil sa sukat, napanatili ng bagong Broch Superior ang tamang proporsyon at hindi mukhang maliit kahit mag-isa. Ang wheelbase ay 1,400 at 23 mm, may 10 litrong tangke ng gasolina at ang pinakamataas na bilis ay 130 km kada oras. Sa halagang 2 katlo ng presyo ng SS100, naibibigay nito ang parehong kahusayan at halos hindi nababawasan ng saya. Bilang karagdagan sa kabuang presyo na 100 libra, sa dagdag na 10 pa, makakakuha ang mamimili ng dekuryenteng ilaw at busina. Napakaganda ng handling ng motorsiklo, nagbibigay ito ng ligtas at komportableng pakiramdam. Madalas ding banggitin ang kinis ng takbo ng makina. Ang paglabas ng modelong ito ay matalinong hakbang sa marketing. Matapos makilala ang pangalan ng Broch Superior, ang mas murang modelo ay nagbigay daan sa mas maraming moto enthusiast na maging masayang may-ari ng Broch Superior. Noong simula ng taong 1928, isang random na napiling makina na OHV 680 ay isinailalim sa matinding pagsubok sa planta ng JAP sa Tottenham. Isinagawa ang mga pagsubok sa harap ng independenteng taga-Masid. Ang makina ay tumakbo ng 50 oras sa ilang mga pagsubok, 20 oras at 65 oras na pagsubok. Naka-half open ang throttle ng karburador, kaya umabot sa 3,000 RPM ang makina. Ang eksperimento ay katumbas ng nalakbay na distansya na 4,828 km sa bilis na 88 km bawat oras. Ang nasukat na konsumo ng gasolina ay umabot sa 4.35 litro kada 100 kilometro. Matapos ang pagsubok, binaklas at ininspeksyon ang makina, walang piyesang nasira o nakitaan ng pagkaupod. Walang bakas ng uling sa mga silid ng pagsunog at kaunti lang sa mga piston. Matapos inspeksyon, binuulit ang makina at sinubukan sa kalsada. Noong taong 20, ang modelong 680 ay nagkaroon ng suspensyon sa likurang gulong. Sa unang buong taon ng produksyon, umabot sa 144 na motorsiklo ang naibenta. Ang medyo mababang presyo ay nagbunga ng mabilis na tagumpay sa benta ng OHV6 na 180 na kitang-kita sa 547 na gawang motorsiklo. Nalampasan lang ng modelong SS80 ang bilang na ito. Itinigil ang produksyon ng 10 noong taong 36. Isang kilalang tagahanga ng Broch Superior SS100, si Lawrence of Arabia, kilala rin bilang Thomas Edward Lawrence, ang malamat na Britanikong opisyal, arkeologo at manunulat. Sa kanyang pag-aari ay may 8 motorsiklo na Broch Superior, karamihan dito ay mga modelo ng SS, 100. Sa motor na ito mula noong 1,722 nakapaglakbay siya ng mahigit 160,000 kilometro. Ang pagmamahal ni Lawrence sa bilis ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Hinanap niya ang aliw, ngunit kamatayan ang nakuha niya. Sa kanyang ikapitong Broch Superior at ang ikawalong motorsiklo ay na-order na at malapit nang dumating sa kanyang garahe noong 13 ng Mayo taong 35, si Tomas ay nasangkot sa isang aksidente sa kalsada. Limitado ang kanyang natatanaw, pababa ang kalsada at biglang nakita niya ang 2 batang nagbibisikleta. Para iwasan ang banggaan, umiwas si Lawrence, nawala ng kontrol at tumilapon mula sa manibela. Dahil wala siyang helmet, nagtamo siya ng matinding pinsala sa bungo at utak na naging sanhi ng kanyang pagkakakoma. Matapos ang 6 na araw, namatay si Teniente Lawrence sa ospital nang hindi na nagkamalay. Ang balitang insidente at pagkamatay ng kilalang tao ay nagdulot ng mas ligtas na pagmomotorsiklo sa hinaharap. Si Dr. Hugh Cairns na nagbantay kay Lawrence habang siya'y 6 na araw na koma ay nagsaliksik tungkol sa ugnayan ng aksidente sa motorsiklo at pinsala sa ulo at inilatala ito sa isang British medical journal. Ito ang unang ulat sa kasaysayan tungkol sa paksang ito. Sabi ni Cairns, maaring naiwasan ang libu-libong pagkamatay ng mga nagmomotorsiklo sa Britanya kung protektado ang kanilang ulo. Ito ang nag-udyo kay Dr. Cairns, isang opisyal ng Hukbong Britanya, na himukin ang pamunuan na gawing sapilitan ng helmet para sa mga militar na nagmomotorsiklo.
Hindi nasayang ang kanyang pagsisikap at noong 1941, inatasan ang mga militar na nagmomotorsiklo na magsuot ng helmet na gawa sa cork at goma. Mahalagang hakbang ito sa pag-unlad ng helmet ng motorsiklo. Ang kasaysayan ng isa pang modelo ay nakaugnay sa epekto ng dakilang depresyon sa industriya ng motorsiklo at kakayahan ng tao bumili. Ang mga motorsiklo ni George Broch ay para lamang sa maliit na bahagi ng pinakamayayaman sa lipunan. Bumaba ng kalahati ang benta noong mga unang taon ng dekada 30 kaya kinailangang kumilos. Ang debut ng na-update na SS80 noong 1932 at pag-update ng buong linya makalipas ang isang taon ay hindi nagbunga ng kapansin-pansing resulta. At noong 1933, na-debut ang bagong likang modelo na tinawag na 1150. Ito ang sagot sa maraming kahilingan mula sa ibang bansa at mga pulis na kailangan ng motorsiklong kasing lakas ng SS100 pero mas mura at may simpleng side valve na makina. Ang 1150 ay nilagyan ng 2 silindrong V-type na makina na JAP-LTC na may kapasidad na 1,076 na kubiko sentimetro na ayon kay George ay espesyal na dinisenyo para sa Broch Superior. 60 degree ang anggulo ng mga silindro na iba sa karaniwang 50. Ito ay nagdagdag ng torque at nangako ng mas malambot na biyahe kapag may sidecar. Sa anunsyo ng motorsiklo, si George Broch ay nangako ng makina na may kapasidad na 1,000 at 150 kubiko. Ngunit hindi niya binanggit ang diameter at stroke ng piston. Isa itong tusong estratehiya sa marketing na karaniwan kay George. Ang totoo, ang kombinasyon ng mga numero sa pangalan ay may kaugnayan sa isang partikular na kahulugan. Ito ay nangangahulugang 11 na RAC horsepower, ang parameter na ginagamit sa United Kingdom para kwentahin ang buwis sa mga sasakyan at 50 ang pinakamataas na epektibong lakas. Sa ganitong paraan, kapag narinig na mamimili ang pangalan ng motorsiklo, agad niyang iniisip na malakas ang makina at makakatipid siya kapag binili ito. Sa totoo, ang lakas ng makinang 1150 ay kapareho lang ng 32 hanggang 36 na horsepower. Sa solong bersyon na may isang driver, umaabot ang motorsiklo ng hanggang 100 at 35 kilometro kada oras at kapag may sidecar at 2 pasahero, hanggang 110. Maganda ang pagtanggap ng kritiko sa Broch Superior 1150 pero mas mahalaga, nagustuhan ito ng mga pulis na pangunahing gumagamit nito. Hindi na rin nakapagtataka dahil sa bilis na 110 kilometro kada oras, bihira ang nakakataka sa pulis na nagmamaneho ng 1150. Walang eksaktong tala kung ilan ang naibenta sa ibang bansa, pero tiyak na ang modelong 1150 ay ginamit ng pulisya sa mga bansang gaya ng Argentina, Australia at Canada. At ang 1150 ay aktibong naglingkod sa sariling bansa. Isa sa mga naging hakbang para labanan ang epekto ng dakilang depresyon ay ang pagdedebut ng 1,930 at 30 taon ng modelong overhead 500 na may pinakamaliit na makina sa kasaysayan ng tatak. Ito ay motorsiklo na may isang silindro. Dahil mahina ang performance at mas mahal pa kaysa sa ibang isang silindrong 500 noon, hindi talaga nagtagumpay ang makina. Sa 2 taon ng produksyon, 9 lang ang naibentang motorsiklo. Medyo mas maaga, nung 1,928 inulit ng modelong may side valve na 700 at 50 na cc twin ang kapalaran ng 500, kumbaga SS80 para sa mga kapos sa budget. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 30, bumaba ang kalidad ng JAP na makina, kaya labis na nadismaya si George Broch. Para maiwasang mapahiya, lumipat ang kumpanya sa paggamit ng mga makina mula sa matchless habang patuloy na gumagawa ng mga motorsiklong kilala sa kalidad at performance. Tinawag itong mga taon ng matchless. Sa kabila ng pagbabagong ito, napanatili ng tatak ang natatanging pagkakakilanlan at dedikasyon sa husay sa paggawa. Patuloy na personal na minomonitor ni George ang paggawa ng bawat motorsiklo para matiyak ang mataas na pamantayan ng Broch Superior. Naalala niyo ba ang mga pagsubok ni Broch gumawa ng perpektong 4-silindrong motorsiklo? Hindi nawala ang ideya at noong 1937, sisimula ng paggawa ng bagong prototype na may kakaibang makina. Ang makinang ito ay dinevelop ni George Broch kasama sina Ike Hatch at Freddie Dixon. Hindi rin nawala ng koneksyon sa mga aviator. Ang ideya ng makina ay mula kay Kapitan Jack Politorp na nagtatrabaho sa mga hydroplane at malalaman lang ito sa taong 1956. Ipinahayag ang ideya kay Broch at Shelton Motors ang gumawa ng unang prototype ng makina, silang din ang gumagawa ng mga hydroplane para kay Politorp.
Dito isinilang ang motorsiklong Broch Superior Golden Dream na may H4 na makina. Bagaman opisyal na pangalan ng modelo ay Dream, tinawag nila itong Golden Dream dahil sa kulay ng prototype na ipinakita. Ang makina na ganitong pagkakaayos ay naging komplikado, ngunit napakabalance, sapat na compact at madaling mapalamig. Ang connecting rod ay fork and blade type, kaya iisang crankpin lang ang gamit nito. Habang gumagalaw pa kaliwa ang isang pares ng piston, ang isa pa ay papakanan para sa perpektong balanse. Nagkakansela ang mga primarya, sekundarya at mas mataas na pinagmumulan ng panginginig. Ang dalawang crankshaft na umiikot sa magkasalungat na direksyon ay nag-aalis ng reactive torque na normal sa opposed engine. Nung una, ang makina ay may square ratio ng diameter ng silindro at piston stroke, 68 sa 68 mm. Kaya naman ang displacement nito ay 788 kubiko sentimetro. Gear drive ang nagpapatakbo ng lower camshaft. Kalaunan, ang konsepto ay bahagyang binago. Ang sukat ay naging 71 sa 63 mm. Ang mga camshaft ay nagsimulang paandarin ng kadena at ang displacement ay naging 778 na sentimetro kubiko. Sa ibang aspeto, maliban sa makina, ito ay isang karaniwang disenyo para sa mga panahong iyon. Duplex na frame, drum brake sa magkabilang gulong, Springer fork sa harap at plunger suspension na pinalit sa rigid frame sa likod para mas komportableng biyahe. Ang Golden Dream ay nagkakahalaga ng 185 libra at kung kulay ginto naman, 175. Ang likha ni George Broch ay unang ipinakita sa publiko noong 1938 sa motor show sa Earl's Court sa London at nagdulot ito ng malaking kasikatan. Ang motorsiklo ay sumasalamin sa karamyaan at eksklusibidad ng Broch Superior para sa mga mayayamang kliyente na naghahanap ng pinakamataas na antas ng luho at performance. Dahil bago ang teknolohiya, nagkaroon ito ng mga problema na inaayos ng kumpanya. Ngunit maraming plano ni George Broch ang napigil na ikalawang digmaang pandigdig. 5 piraso ng obra maestrang ito ang ginawa at 3 sa mga ito ang nanatili hanggang sa kasalukuyan. Sa lakas, torque at iba pa, hindi alam ang mga numerong ito. Noong Setyembre ng taong 1939, nagsimulang itigil ng kumpanya ang paggawa ng mga motorsiklo. Ang huling 10 piraso ng modelong 1150 ay ginawa noong 1940 at pagkatapos ay nagsimula silang gumawa ng mga pyesa para sa industriya ng abyasyon. Ginamit at pinalawak ang mga pasilidad ng Broch para sa paggawa ng pyesa ng makina ng eroplano na Rolls-Royce Merlin. Nakakatawa, laging ikinukumpara ang motorsiklo ni George Broch sa Rolls-Royce at ngayon magkasama na silang nagtatrabaho. Tapat pa rin ang Broch Superior sa industriya ng abyasyon matapos ang digmaan at naging alamat ang kanilang motorsiklo sa kasaysayan. Tama marahil ang naging pag-iisip ni George Broch na ang panahon pagkatapos ng digmaan ay hindi magiging pinakamainam para sa mga mamamayan na bumili ng mga marangyang motorsiklo. Namuhay si George na mahaba at makulay na buhay at pumanaw siya sa kanyang bahay sa Penden noong ika-12 ng Enero, 1970 taon sa edad na 79 na taon. Sa bayang yon, matagal ng tanyag ang mabuhanging dalampasigan sa mga mahilig sa bilis. Matapos mamatay si George, isinara ang kumpanya. Madalas bumalik ang mga alamat na tatak. Noong 2008, binili ng negosyanteng Briton na si Mark Upham ang karapatan sa tatak na Broch Superior at sinimula ng paggawa ng bagong disenyo ng sasakyan. Noong 2013, ipinakilala sa publiko ang unang bagong Broch Superior SS100 na motorsiklo. Ang disenyo ng bagong SS100 ay inspirasyon ng klasikong Broch Superior, ngunit bukas si Upham sa paggamit ng modernong teknolohiya. Ang Broch Superior ay nagmula pa noong simula ng ika-20 siglo at kilala bilang premium na motorsiklo para sa mayayaman. Simula nang muling mabuhay ang kumpanya, nakatanggap ito ng parangal at papuri para sa kanilang motorsiklo. Noong 2018, inilunsad ng kumpanya ang limitadong serye ng AMB 001, isang motorsiklo na ginawa kasama ang Aston Martin. Ang AMB 001 ay may turbocharged na makina at carbon fiber frame, kaya isa ito sa pinaka-advanced na motorsiklo sa merkado. Patuloy gumagawa ang Broch Superior ng premium na motorsiklo na hinahanap ng mga kolektor at mahilig sa buong mundo. Ang bawat motorsiklo ay mano-manong binubuo para sa pinakamataas na kalidad, patunay ng dedikasyon ng tatak.
Sa mga nakaraang taon, pinalawak ng Brock Superior ang kanilang produkto, kabilang ang SS100 Alpine Grand Sport at Pendant Sense Limited Edition. Pagdating naman sa original na Brock Superior mula 1919 hanggang 1940, taon-taon ay lalo silang nagiging malaga. Sa auction, ang mga motorsiklo ay nabebenta at nabibili sa malalaking halaga. Sa tingin mo, paano ang presyong kalahating $1,000,000? Para sa ikapitong motorsiklo ni Lawrence ng Arabia na nakadisplay sa Imperial War Museum sa London, may nag-alok ng halos 1,000,000 pero tumanggi ang museo na ibenta ito. Hanggang dito na lang ang aking kwento mga kaibigan. Yan ang kasaysayan ng Brock Superior na mga motorsiklo. Isang kwento ng karangyaan, bilis at walang kapantay na kalidad. Alam nyo na kung paano suportahan ang ginagawa ko. Like, comment, subscribe, lahat yan ay mahalaga sa akin. Salamat sa oras nyo, kasama ang Crash Moto Channel. Hanggang sa muli.